Ang pakikipagsapalaran ni Puffy at Nimbus. Noong unang panahon sa luntiang burol ng Meadow of Mists may nakatira na isang maliit at mapangahas na tupa na nagngangalang Puffy. Hindi katulad ng ibang mga tupa si Puffy, habang ang iba ay kontento na sa panginginain ng Clover, ginugugol naman ni Puffy ang kanyang mga araw sa pagtitig sa Great Crystal Peaks, nangangarap kung ano ang matatagpuan sa likod ng mga ito. Isang maaraw na hapon, nagpasya si Puffy na sapat na ang kanyang katapangan upang alamin ito para sa kanyang sarili. Nag-impact siya ng isang maliit na bag at sinimulan ng kanyang paglalakbay. Ngunit pagsapit ng katanghalian, naging napakainit ng sikat ng araw. Natuyo ang mga damo at ang makapal at mabalahibong balat ni Puffy na dati ay kanyang ipinagmamalaki ay naramdaman niyang parang isang mabigat at makatingkumot. Ang pagkikita sa kalangitan. Naupo si Puffy sa tabi ng isang natuyong sapa, hinihingal. Oh, hinding-hindi ako makakarating sa mga taluktok, buntong hininga niya. Napakainit para sa isang tupang katulad ko. Biglang may isang malamig na anino ang tumakip sa kanya. Pagtingala ni Puffy, nakakita siya ng isang kakaibang tanawin. Isang maliit at kumikinang na ulap na may mukhang kasing amo ng umaga ng tag-araw ang dahan-dahang bumababa mula sa langit. Ito ay si Nimbus, ang mapagkawang-gawang ulap. Mukhang nalalanta ka na, maliit na kaibigan, masayang bati ni Nimbus na ang boses ay parang tunog ng mga wind chime. Gusto mo ba ng kaunting silong? Paglalakbay ng magkasama. Inunat ni Nimbus ang kanyang sarili hanggang sa maging isang malapad at malambot na payong na nagpoprotekta kay Puffy mula sa araw. Ngunit si Nimbus ay hindi ordinaryong ulap, siya ay isang dalubhasa sa kalangitan. Ang malamig na hamog. Noong nauuhaw si Puffy, marahang piniga ni Nimbus ang kanyang sarili at naglabas ng magaan at nakakapreskong hamog na ang lasa ay parang ligaw na blueberries. Ang tulay na bahagari, nang makarating sila sa isang rumaragasa at malalim na ilog, hinabi ni Nimbus ang kanyang hamog upang maging isang tulay na liwanag, kaya't ligtas na nakatawid si Puffy. Ang pinakamalambot na higaan, nang sumapit ang gabi, bumaba si Nimbus sa lupa at pinalaki ang kanyang sarili para maging isang mainit na unang nayari sa singaw upang makatulog si Puffy sa ilalim ng mga bituin. Ang Great Crystal Peaks. Sa wakas, narating nila ang paanan ng Crystal Peaks. Ang daan ay matarik at mabato, ngunit may huling sikreto si Nimbus. Lumutang siya sa likuran ni Puffy, at binigyan ito ng banayad at tuloy-tuloy na tulak gamit ang hangin, kaya ang pag-akyat ay naging kasing dali lamang ng paglalakad sa patag na lupa. Nang marating nila ang tuktok, ang tanawin ay mas maganda pa kaysa sa inaakala ni Puffy. Nakikita niya ang buong mundo na kumikinang sa kulay ginto at asul. Tiningnan ni Puffy ang kanyang kaibigan at napagtanto na hinding-hindi niya mararating ang kanyang pangarap ng mag-isa. Ang aral, natutunan ni Puffy na bagamat kailangan ng lakas ng loob upang simulan ang isang paglalakbay, kailangan ng isang kaibigan upang matulungan kang tapusin ito. Mula sa araw na iyon, sa tuwing tumitingin si Puffy sa langit, hindi lang panahon ang kanyang nakikita niya ang isang kaibigang nagbabantay sa kanya.